Ito po ay intended sa pamilya. So, ibig sabihin nito na ang isang head of the family ay bibigyan po sila ng social amelioration card at dito po nila isulat ang kanilang profile. Ayun. Ma'am, mukhang may problema tayo. Mukhang kinakailangan yata natin i-cascade clearly ho ito sa ating mga lokal na pamahalaan. Dahil mukhang mali ang intindi ng marami sa mga nag-i-implement sa ground. Ang sabi nila, ang household, at ito'y kumalat na rin sa social media, no? Ang bilang nila ng isang household bawat bahay. To stay up to date with our latest uploads, make sure to subscribe then hit the notification bell button below this video. This is Hanzo VFX. Thank you all for watching. Hindi po available. Siguro, ang in-expect po namin noon na ang LGU, dahil alam nila ang kanilang constituents, ay they have the profile, the names, the work, and other livelihood activities ng kanilang mga nasasakupan. Dahil po hindi rin nila masyado kabisado o sabihin natin ding may kakulangan sa mga listahan na yon, dito na po nagkaroon ng problema. Pero kung tutusin po natin ay ito po ang unang pagkakataon na dumaan tayo sa sitwasyon na to. Kaya naniniwala ko na sa unang sitwasyon na to, masasabi kong walang perfect na sistema. But as we continue to engage the LGU Municipal City Social Welfare Development Offices, we were able to identify and determine what are the gaps and the shortcomings. And hopefully in due time, we will be able to have it distribute the cash amelioration systematically and orderly. Nais ko lang i-emphasize dito para sa kalinawan ng lahat na ang cash amelioration program ay intended po para sa pamilya. Uulitin ko po, ito po ay intended sa pamilya. So, ibig sabihin nito na ang isang head of the family ay bibigyan po sila ng social amelioration card at dito po nila isulat ang kanilang profile. Bakit natin pinapasulat sila sa social amelioration card? Para po makita kung ano pa ang mga tulong na naibigay sa kanila. May mga pagkakataon na isang pamilya o ang isang miyembro ng kanilang pamilya ay benepisyaryo rin po ng DOLE. Benepisyaryo rin po ng Department of Agriculture or even DTI. Naayon po sa batas ng Bayanihan Law na dapat ang isang pamilya ay makakatanggap lamang ng 5,000 to 8,000. Depende sa minimum wage rate sa isang rehiyon. Ang magiging problema po natin to, kapag hindi po na-validate ang isang pamilya, magkakaroon po ng duplikasyon ng mga benepisyong ibibigay sa kanya. Ano pong magiging epekto nito? Mababawasan po ang mga benepisyaryo dahil ang isang pamilya na nakakatanggap ng, sabihin natin, kung hindi nabantayan, makakatanggap ng isa, dalawa o tatlong ayuda sa mga ibang ahensya. Pero kung susundan lang yung sinasabi nating isang ayuda lamang, yung mga sobra doon ay maaaring ibigay sa mga nakakarami. Kaya ayun ang ina-emphasize namin talaga na dapat sa pamilya. Yung mga other documentary requirements, mga basic documentary requirements na kasunduan ng LGU Municipal City Social Welfare Development Offices ay kailangan po yan dahil sa transparency and accountability. Alam naman po natin na may mga pagkakataon na may mawawalang pera o hindi mabibilang ang pera
Kaya kailangan po na merong taong mananagot, taong sasagot kung sakaling hanapin ang mga pagkulang na pera. Pero ito ang ina-encourage ko sa ating mga kapatid na dapat we should be a vanguard in the distribution of the social amelioration program. Dapat lumakas ang ating boses dahil alam naman natin na ang social amelioration program ay people's money, no? Coming from the people's tax. At hindi dapat po ito masayang o magamit lamang ng mga taong iniisip ang kanilang sariling interes. Ang akin lang pong advice sa ating lahat na this is not the time for blame game. Dapat the more that we should help one another in any form we can. Katulad ng ating sinasabi ng ating presidente na this is an opportunity for us to show to our people that we are worth a public servant and only looking after the welfare of our brothers and sisters. So, ayun lang po ang aking mensahe. Ang DSWD po ay gagawin ng lahat na tulungan ng ating mga LGUs para masigurado natin na mapadali, mapabilis ang pagbibigay ayuda under the Social Amelioration Program. Maraming salamat po. Ma'am Irene. Yes po, Congressman. Sorry po, naputol po yun. Ayan, oo. Ma'am, pakiliwanag nga, ano ibig sabihin ng household? Okay po, yung isa pong household, ito po yung tinatawag natin na sambahayan, ano? At tama po yung nabanggit po ninyo, pwede pong may 2 o 3 pamilya sa isang sambahayan. Pero for the purpose ng pagbibigay po ng Social Amelioration Program, tayo po ay magbibigay ng tulong sa pamilya, sa bawat pamilya, na nabibilang po doon sa low income o low subsistence o may mga miyembro po na nagtatrabaho sa informal economy. So, kahit na 4 na miyembro ang nasa 4 na pamilya nasa loob ng isang bahay, isang bilang lang sila? Hindi po, Congressman. Bawat pamilya po na nasa loob ng bahay ay pwede po nating bigyan ng Social Amelioration Card Form para po ma-profile natin at ma-determine if each family is eligible to be included po in the program. Teka, hindi ko maintindihan. Ako mo mahina ang monitor o talaga mahina yung signal ni Director Irene? Yes po, Congressman. Ayan, ayan. Medyo So, bawat pamilya, hindi nangangahulugan ang bilang ng household bawat bahay? Hindi po. Ang bilang po nito ay per pamilya, Congressman. Provided po na yung pamilya ay low income po, nabibilang sila sa informal economy sector. O yung pamilya po ay may miyembro na kabilang po sa vulnerable sector. Okay. Halimbawa nga po, alam niyo naman dito sa Pilipinas, di ba, extended family. Nag-asawa na yung anak, ganito. Ang bilang ng pamilya, nanay, tatay, at saka yung mga anak. Ganon ang pamilya. Ma'am Irene? Yes, Congressman. Tama po kayo. Ayun. Ma'am, mukhang may problema tayo. Mukhang kinakailangan yata natin i-cascade clearly ho ito sa ating mga lokal na pamahalaan. Dahil mukhang mali ang intindi ng marami sa mga nag-i-implement sa ground. Ang sabi nila, ang household, at ito'y kumalat na rin sa social media, no? Ang bilang nila ng isang household, bawat bahay. Regardless kung ilan po ang nakatira ng pamilya sa isang bahay. Okay po. Ulitin ko po, no, Congressman. Ang importante po, yung pamilya na nasa household ay napapabilang sa sektor ng mahihirap. O yung mga miyembro ay nagtatrabaho sa informal economy sector. At may miyembro po yung pamilya na napapabilang sa vulnerable sector.
Kaya po Ayan. tinitingnan po natin yung profile ng bawat pamilya. Ayan, klaro ha. Ma'am, sabi kanina ni Secretary Bello, yun daw pamilya ng mga OFW sa inyong bilang. Anong kategorya ho nila? Pakiulit po, Kong. Yun daw pamilya ng mga OFW na nandito na sa Pilipinas, sa inyo ang bilang. Tama ba yun? Okay po. Yung pong miyembro ng pamilya is kung ito po ay overseas Filipino in distress or hindi po direct doon sa kanyang pinagtatrabahuan because now of the implementation of the ECQ, o paari pong ilang dito sa Social Amelioration Program. Director, talaga ang pangit ng signal natin. Maraming salamat muli sa ating mga kaibigan dyan sa Globe at sa Smart. Ang ganda po talaga ng signal natin. Kumukuha tayo ng paliwanag kay Director Irene, mukhang lalo malilito mga nakikinig sa atin. Director Irene, can I have that again? Yes, hello. Yes, ma'am. Yan. Yan. Medyo maliwanag na. Pakiusap natin sa mga taga-Globe. Huwag yun naman papangitin yung signal. Kasi kailangan maintindihan ito ng ating mga kababayan. So, yung mga pamilya ng OFW, ang magpaparehistro ho sila pa rin sa barangay. Tama? Okay, Congressman, ito pong family member, no? Yung family member na overseas Filipino in distress. Ibig sabihin po, ito yung mga overseas Filipinos na na-repatriate po or na-ban from traveling outside the Philippines dahil nga po sa implementation of the community quarantine. Yan po yung tinatawag natin overseas Filipinos in distress. At ito po ay kabilang doon sa tinatawag natin na vulnerable sector. So kung ito po, yung pamilya nyo po ay may overseas Filipino in distress, maaari po kayong mag-qualify sa Social Amelioration Program. Sige. What about dito? Paano daw ba kasi natin pinaklasify ang social class? Kasi sabi nila, malaki yung bahay, ayaw nang bigyan ng tulong. Ganun ba yun, Director? Okay, Congressman, priority po nating bigyan itong mga pamilya na low income or those in subsistence economy or may workers who are in the informal economy. So ito po yung pinaprioridad po natin na bigyan dahil sila po yung at risk of not earning living or not able to sustain their basic daily requirements. Ayan, at least klaro ha. So yung mga nasa mga malalaking subdivision, ibalato nyo na muna doon sa mga sa ating mga kababayan, ha. Kaya lang ma'am, ang tanong ng iba, may ilang mga lugar sa tingin natin parang exclusive subdivision. Pero kung minsan daw ang nakatira doon mga caretaker lang naman. Pero sila provided din naman siguro ng boss nila, di ba? Yun nga po, no, yung ating mga kababayan naman po na employed, kung sila po ay kasambahay o caretaker, etc., provided na yun po ay pamilya. Ano po, Congressman, hindi po individual. Okay. So, na tayo po ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan, particularly the local officials, kasi po sila yung nakakaalam doon sa profile po ng kanilang nasasakupan. So, lahat ngayon, mag-emanate, informasyon talaga mag-emanate sa barangay. Tama po, Congressman, no? Except na lang po, halimbawa dito sa ating mga 4-piece beneficiaries. Yung 4-piece beneficiaries po natin, tukoy na po natin sila dahil meron po tayong database on that. So, nito nga po, nung April 3, nag-umpisa tayo ng April 3 na mamigay po nung kanilang emergency. Sige. The rest po, Congressman, manggagaling naman po sa ating lokal na pamahalaan. Okay. Sige. Director, thank you very much for the information. Tawag kami uli for clarification sa iba pang mga usapin.